Habang tayo ay umeedad, mapapansin nyo yan, pwedeng nagbabago ang ating metabolismo, kaya yung iba, pwedeng mas nahihirapang magpapayat. Halika kayo, pag-usapan natin yan. Sa mga tito at tita, age 31 to 50, tinatawag ang age group na ito bilang middle age or middle adulthood. Dito po, marami nangyayari sa katawan ng tao, kasama dyan ang loss of bone mass sa mga babae, o pwede rin pong bumaba ang visual acuity by age 40 at meron ding mga signs of aging tulad ng wrinkles kung saan po pwedeng makatulong ang mga aesthetic procedures na meron din kaming ino-offer sa Macalital Clinic. Message us for more information. Smooth plug, no? Pero anyway, bukod po dyan, maaari din pong magkaroon ng tinatawag na body fat accumulation, loss of muscle tone, decline in endurance, at nagkakaroon din ng wear and tear injuries habang dumadating sa age 40 and above. Dito po sa age group na ito, mahalaga po na marirestructure natin ang ating kinakain para hindi mag-gain ng weight. Baka kinakailangan lamang po nating bawasan ng intake ng refined carbohydrates para sa ilan, mas damihan ang lean protein intake, at bawasan ang unnecessary fat intake. Ito ay kung wala kayong mga sakit. Mapapansin din po na kung dati kaya nyo kumain ng 2 cups of rice pero hindi kayo nataba, ngayon po pwedeng medyo bumibilis ng mag-gain ng weight. Pwede rin po kasing nagkakaroon ng tinatawag na changes sa hormones ninyo at ito ay nakakaapekto sa inyong basal metabolic rate. Kapag bumababa ang basal metabolic rate ninyo, mas mabilis kayong tumaba dahil hindi nagkakaroon ng mataas na energy expenditure. Medyo nakakalito, parang siso, more calories in o inyong kinakain than your calories out or expenditure, mas tataba po kayo. Kaya kung dati, akala ninyo okay lamang na kumain ng ganitong karaming pagkain, it does not remain true as we age. Best din po para sa age group na ito ang kumonsumo ng mga pagkaing mayayaman sa antioxidants tulad ng mga makukulay na gulay at prutas para makabawas ng risk ng cancer. Habang tumatagal kasi, habang umeedad tayo, mas nagkakaroon ng DNA damage na nagdudulot ng cancer in the long run. Omega-3 fatty acids din po mula sa nuts, mula sa seeds, mula sa fatty fishes po pwede rin makatulong sa pagpe-prevent naman ng sakit sa puso. Kung gagamit naman ng oils, mas mainam yung mula sa plant oils at avocado para heart healthy. Pero kung po pwede, huwag nang gumamit ng oils. Pagdating naman po sa protina, importante rin po na ang kakainin ay ang mga lean cuts para hindi tumaas ang intake ng saturated at trans fats. Yang mga yan kasing mga saturated at trans fats ay po pwedeng makapagpataas ng risk ng mga sakit. Kinakailangan din po ng sapat na ehersisyo para mapataas natin ang caloric expenditure para hindi tumaba. Mas mag-engage sa aerobic exercise at strength training para hindi maging stagnant ang katawan. Umiwas sa matagalang pag-upo hanggat maaari, gumalaw-galaw every 20 minutes para makaiwas sa sitting disease. And again, start doing the exercise that you can and you will do. Dahil kahit anong gawa ko dito, kung hindi nyo naman gagawin, wala rin kayong mangyayaring exercise dyan. At ayun, kung nahihirapan po kayo sa inyong mga kalusugan, best na magpatingin sa inyong mga doktor at sa inyong mga dietitian para magawan kayo ng magandang planong saktong-sakto para sa inyo. Yun lang for now, i-digest nyo muna ang lahat ng yan, pakishare na rin sa inyong mga kaibigan, baka mas marami pa tayong matulungan. And see you ulit next episode. Ingat!